po ang lahat na pumasok na at magsisimula na po tayo sa ating afternoon service. Muli isang magandang hapon at welcome po sa Perseverance Reformed Baptist Church. Kami po ay nagagalak na makasama yung ating mga bisita at gayon din welcome natin yung mga kapatiran sa hapong ito. Bago po tayo magsimula, may ilan lamang po tayong mga reminders at announcement. Unang-una po, mangyari lang po na i-off po natin or i-silent yung ating mga cellphone para hindi po makaabala sa ating service at gayon din yung mga services ng ating iglesia. Every Thursday po yung ating prayer meeting, 6:30 p.m. Gayon din yung ating Sunday school at 9 a.m. Morning service at 10 a.m. at gayon din yung ating afternoon service every 2:30 p.m. naman ng Sunday. At gayon din yung mga upcoming events. Sa Tuesday po, August 4, ay anniversary ng Meralco. Diyan po nagtatabaho sila Sister Rita. At na-invite po yung ating pastor bilang guest speaker. Kung may mga gusto pong mag-join sa yung Bible study, sa Bible study na iyan nagaganapin sa pag-speak po ni Pastor Jay, ay mangyari lang po na makipag-coordinate po kay Deacon Josh or kay Sister Rita. 3 p.m. po yan sa Meralco sa Litran, Gate 2. Gayun din po magkakaroon tayo ng Lord's Supper after ng ating afternoon service and acceptance din po ni Nanay Julie after din po yan ng afternoon service. Meron din po tayong upcoming na Young Couples Conference to be announced po yung date and time. Meron din pong upcoming na conference sa Bulacan. Ang theme po ay sa Sola Gracia, November 7, 2026. At meron din pong Rebap Teachers Conference sa August 30 to 31. So yun po. At bilang panimula po, samahan niyo po ako sa Psalm 148 verses 11 to 14. Bilang panawagan po sa ating pagsamba ngayong hapong ito, basahin po natin Psalm 148, 11 to 14. Sabi po roon, Kings of the earth and all peoples, princes and all rulers of the earth, young men and maidens together, old men and children, let them praise the name of the Lord, for his name alone is exalted. His majesty is above earth and heaven. He has raised up a horn for his people. Praise for all his saints, for the people of Israel who are near to him. Praise the Lord. So isa po itong panawagan. Everyone is called to worship the Lord. Kings and children, strong young women, and even feeble old men. Everyone is to exalt the one true God. At tayo po ay sasamba ngayong hapon na ito sa isang Panginoon who is worthy of every person's praise and service. Bilang panimula po, inayayahan ng lahat na tumayo. Awitin po natin ang Send the Light.
po tayo. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa hapon na ito na muli ay binigyan nyo kami ng pagkakataon na makapag-worship sa inyong pangalan. Salamat sa patuloy nyong pag-sustain sa gawain dito sa PRBC at kami po ay nananalangin na gabayan nyo kami sa aming pag-aaral ng inyong salita, sa aming pakikinig. Ilayo nyo kami sa anumang distraction. Gayon din na ihanda nyo ang aming mga puso upang kami maging mapanuri. Gayon din na ang nawa ay kayo rin ang kumilos sa mga tatayo dito sa pulpito, even sa mensahero ng inyong salita ngayong umagang ito, na nawa ay kumilos, Panginoon, yung inyong salita mightily sa puso ng bawat isa. May it drive us towards holiness, gayon din na magligtas po kayo sa aming kalagitnaan. We also praise you dahil kayo ang Diyos na matapat, kayo ang Diyos na mabuti, at kayo ang Diyos na banal, banal, banal. Naway makita namin yung katotohanan na ito even as we listen to your word, even as we sing, that we are singing to a holy God, God who is worthy of every praise. Maraming salamat po muli, lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Maaari na po tayong umupo at awitin po natin ang Leaning on Everlasting Arms. Sa pumuling mapagpalang hapon sa bawat isa. Isa pong pagpapala sa Panginoon na makatayo muli at makapaglingkod sa ating kalagitnaan. Buksan po natin ating Biblia sa Mark chapter 22 hanggang sa end ng verse 35. Last Lord's Day po ay ating natunghayan yung pagbabasa ng Mark chapter 3 verse 1 to 21 kung saan nagpagaling ating Panginoong Hesukristo and kung saan may pangalan yung mga
12 disciples na ating Panginoon on that following verses. At sa natitirang verses na ito, verse 22 to verse 35, ay may dalawang bagay tayong makikita. Una, yung the blasphemy against the Holy Spirit and patungkol sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Dito rin natin maalala yung isang verse na nagpapalala sa atin na there's a certain sin that is unforgivable, which is the sin against the Holy Spirit. Ito po ay patungkol sa mga nakakaalam ng salita ng Panginoon but they willfully disobey the Word of God. At kanina nga narinig ko kay Brother Harry, maraming nako-convict ng sin pero they're not seeking forgiveness of their sin. So, buksan po natin yung ating Biblia sa Mark chapter 3 verse 22 to 35. Sa ASB ko po babasahin. And the scribes who came down from Jerusalem were saying, "He is possessed by Beelzebul, and by the prince of demons he cast out the demons." And he called them to him and said to them in parables, "How can Satan cast out Satan? If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house is divided against itself, the house will not be able to stand. And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand up, but is coming to an end. But no one can enter a strong man's house and plunder his goods unless the first binds the strong man. Then indeed he may plunder his house. Truly I say to you, all sins will be forgiven to the children of man, and whatever blasphemies they offer. But whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is guilty of an eternal sin. For they were saying, he has an unclean spirit." Verse 31. And his mother and his brothers came, and standing outside, they sent to him and called him. And the crowd was sitting around him. And they said to him, "Your mother and your brothers are outside seeking you." And he answered them, "Who are my brother and my mother and my brothers?" And looking about all those who sat around him, he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of God, he is my brother and sister and mother." Saglit tayong manalangin. Aming Diyos, nakita po namin sa inyong salita kung paano inalipusta ang aming Panginoong Hesukristo na ang kanyang mga gawang mahimala ay tinawag ng mga tao na kapangyarihan na gawa sa kanya ni Satanas o ni Beelzebul. At nakita po namin sa salita po ninyo, O Diyos, ang pagpapahayag ni Kristo na ang pagtawag sa mga gawa ni Hesukristo na binibigyan siya ng kapangyarihan na gawin ito ng banal na espiritu o tawagin ito na gawa ni Satanas ay isang kasalanang hindi maaaring mapatawad ang pamumusong sa banal na espiritu. At bagaman, O Diyos, na nagawa ito bahagya ng mga Hudyo noong panahon ni Jesus, hindi ito tuluyan na nag-categorize na unforgivable sin pagkat nagawa nila to ignorantly. At nalalaman po namin, O Diyos, from your word na every ministry, every work, every sign, miracle, and wonders na ginawa ni Hesukristo ay binigay sa Kanya by the power of the Holy Spirit. At hindi po namin ito pwedeng iugpong sa mga gawa ni Satanas. And ultimately, O Diyos, sa revelation ng inyong salita, ultimately, ang unforgivable sin ay rejection ng gospel kung paano pinakita ang gawa ni Hesukristo through the Holy Spirit sa krus. And still, i-reject namin ito, O Diyos. Ito ang hindi mapapatawad na kasalanan. At ang dalangin namin, O Diyos, na wala po sana sa amin rito ngayon ang makagawa ng kasalanan na yan. Ang kasalanan na
tatawagin namin ang gawa ni Hesukristo na walang silbi at walang katuturan bagamat nauunawaan na namin ito. Nawa o Diyos, ang bawat tenga na nakakarinig ng tinig na ito sa hapon na ito o Diyos, ikiling namin ang aming puso sa pananampalataya kay Jesus na namatay sa krus sa Kalbaryo para sa amin. O Diyos, kaawaan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng kakayanang magsisi, ng kakayanang manampalataya, ng kakayanang makita ang kabanalan ni Hesukristo, ang kabanalan mo aming Ama, at itong magdulot sa amin ng pagkawasak ng aming puso, pagtalikod sa kasalanan, at pagsunod sa mga kautusan ninyo tungo sa pananampalataya. Maraming salamat po o Diyos at muli kaming may oportunidad na sambahin ka ngayong hapon. Salamat Panginoon sa pagsustina sa amin kaninang umaga, sa aming pagtitipon, at narito pa rin kami o Diyos at sinusustina ninyo patuloy. Dalangin namin na bigyan niyo po kami Panginoon ng tamang puso, ng tamang kaisipan. Ang aming mga tinig ay ayusin po ninyo at gawin po ninyo Panginoong kapuri-puri sa pangalan ninyo. Huwag niyo pong hayaan o Diyos na ang antok sa oras na ito, ang kapaguran, ang mga lumilipad na kaisipan ay manguna po sa amin. Nawa magkaroon kami Panginoon ng total focus ng buong lakas namin at buong atensyon sa aming pagsamba ngayong hapon. At nawa o Diyos, ang presensya ni Hesukristo na inyong anak na lubos ninyong pinangako at kayo hindi marunong magsinungaling nang sinabi ninyo na pag nagkakatipo ng inyong mga tao, ikay nasa kalagitnaan namin. Narito ang iyong anak o Diyos sa aming kalagitnaan ng kanyang presensya. At dalangin namin ay mangusap ang inyong anak sa amin ng may kalinawan. Patuloy namin dinadalangin ang mga kapatiran po namin na hindi po namin nakasama sa araw na ito dahil sa karamdaman. Nawa patuloy niyo po silang abutin. Nawa Panginoon na hindi sila magpabaya sa kanilang kaluluwa sa araw na ito at nawa mag-minister pa rin sa kanila ang iyong salita. At lalong-lalo o Diyos ang aming mga kapatiran na advanced na sa edad at marami nang nararamdaman sa katawan, marami nang mga sumpong. Nawa o Diyos ay tulungan po ninyo, bigyan niyo po ng kalakasan. Nawa Panginoon ang kahinaan ng aming mga katawan na hindi magdulot sa amin ng pagkukwestiyon sa kabutihan mo, hindi magdulot ng pagrereklamo, kundi magdulot Panginoon ng pagtitiwala po sa inyo. Aming tinataas din sa inyo o Diyos ang naging Youth and Young Pro Study kanina at maging o Diyos ang pagtuturo sa mga kids. Nawa o Diyos ang ministeryong ito, kailanman huwag namin o Diyos maliitin. Ito'y mga katotohanan na aming hinahasik sa isip at puso ng mga bata at ng aming mga teens. Nawa o Diyos magbunga ito, bagamat mura ang kanilang edad, makita nila na walang ibang pag-asa para sa buhay na ito at sa buhay na parating, malibang kay Hesukristo. Salamat sa mga buhay ng mga kapatiran na naglalaan ng panahon, ng kaisipan, ng puso nila para sa ministeryo na ito at naway pagpalain po ninyo ang kanilang pagtuturo sa mga bata at sa mga teens. Tinataas namin sa inyo o Diyos ang mga marriages sa church na ito. Nawa Panginoon ang bawat mag-aasawa ay maging malinaw na litrato ng Ebanghelyo, maging matamis ang pagsasama, truly united, equally yoked. Nawa o Diyos ay gamitin ninyo ang marriage na pinagkaloob niyo po sa amin para ma-sanctify lalo ang aming kaluluwa. Iwaksi po ninyo nawa o Diyos ang mga hindi maayos na komunikasyon, hindi pagkakaintindihan. Kayo o Diyos ang nagbibigay ng grasya. Hinihingi namin ang grasya na ito na ipagkaloob niyo po Panginoon sa bawat mag-asawa sa iglesia na ito. Maging o Diyos ang mga ministeryo na pinagkaloob niyo po sa amin ay nilalatag namin sa paanan ninyo at hinihingi namin ng tulong. Wala po kaming kakayanan o Diyos na maging matagumpay sa mga ministeryong pinagkaloob po ninyo. Kami mga mahihinang nilalang, mga makasalanan na pinagkakatiwalaan nyo ng mga dakilang trabaho na ito. At lubos ang aming pangangailangan o Diyos ng grasya ninyo. Wala pong supisyente sa amin na makakaganap nito mula sa mga Bible study, sa aming mga campus ministry, sa aming street preaching, sa aming mga prayer gathering, sa aming mga fellowship, at maging sa Sunday worship namin, O Diyos. Lahat ng ministries na ito, O Diyos, empty-handed at mahina po kami, O Diyos, na humaharap sa inyo. Nawa kayo, Panginoon, ang manguna, kayo ang mag-empower sa bawat mga kapatiran na naglalaan ng kanilang time and gifts para gampanan ng mga ministries na ito. At sa hapon na ito, O Diyos, muli sa aming pakikinig ng salita mo, muli po nawa ninyong buksan ang aming puso, ang aming tenga, ang aming isip. Makita namin ang salita mo ng malinaw. Nawa makahanap kami ng 1,000 kayamanan
mula sa inyong salita. At huwag niyo pong hayaan, O Diyos, ang kalamigan at kasalanan ng aming puso ang humadlang sa amin para maunawaan ang salita ninyo. We need your grace, we need your mercy, we need your presence, we need your help. At nawa masumpungan namin ito ngayong hapon, alang-alang kay Hesukristo na inyong anak. Amen. Para po sa ating offertory hymn at bilang paghahanda sa pakikinig ng salita ngayong hapon, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at awitin po natin ang Safe in the Arms of Jesus. Sa mga nakalipas po nating pag-aaral, pinag-aralan po natin yung sermon ni Pedro mula sa Aklat ng Mga Gawa. Ito po yung second sermon ni Peter, and we called it the second Christian sermon. As we can recall, yung first Christian sermon narinig po natin sa Acts chapter 2 noong day ng Pentecost, at dineliver po ni Peter yung kanyang second sermon or the second Christian sermon doon po sa Acts chapter 3 after po nung healing nung lame beggar. Iniimbitahan ko po kayo, buklatin ninyo yung inyong mga Biblia sa aklat po ng mga gawa or Book of Acts. Basahin po natin yung verses 17 to 19. Acts chapter 3 verses 17 to 19. Ito po ang salita ng Diyos na hindi nagbabago at hindi nagkakamali. And now, brothers, I know that you acted in ignorance, as did also your rulers. But what God foretold by the mouth of all the prophets that his Christ would suffer, he thus fulfilled. Repent, therefore, and turn back, that your sins may be blotted out. Saglit tayo manalangin. O Diyos, mulit-muli, nagpapakumbaba kami sa harapan mo. Inaamin na wala kaming kakayanan. Tulungan mo kami at turuan, O Diyos. Ikaw ang aming hope na maunawaan namin ang iyong salita.
Nawa makita namin ngayong hapon si Jesucristo, ang matibay na muog na takbuhan ng sino mang nangangailangan ng kaligtasan. Salamat Ama, alang-alang kay Jesus na iyong anak. Amen. Kagaya po na nabanggit ko kanina, nasa pag-aaral po tayo ng ikalawang sermon ni Apostol Pedro. At kung naalala po natin, matapos po itong pagalingin ni Peter, yung lame beggar doon po sa harap ng tinatawag na Beautiful Gate. Yung lame beggar na naghihintay lang po sana ng limos, nilapitan ni Peter and John, na akmasa ng mananalangin doon sa templo. Pero sinabi po ni Peter sa verse 6 ng chapter 3, "Silver and gold I have none." Ibig sabihin, walang dala or maaring walang pera nung pagkakataon na yun si Pedro. At imbis na bigyan niya ng limos itong beggar na lumpo na hindi pa nakakalakad mula ng kanyang pagkabata, sinabi po ni Pedro, "But in the name of Jesus of Nazareth, rise and walk." At nakita natin nung pagkabanggit nito ni Pedro, hinawakan ng kanyang braso, inangat siya, nagkaroon ng kalakasan ng kanyang mga joints, ang kanyang mga legs, and the lame beggar began leaping and praising God. Ito po yung naging resulta sa kanya. Imbis na makatanggap siya ng limos, ang natanggap niya ay kagalingan mula doon sa kanyang sakit. At naalala natin, nung nakita ng mga tao yung himala na nangyari dito sa lame beggar, ay nagkagulo po doon sa loob ng templo. Sa verse 10 ng chapter 3, sinabi, "They were filled with awe and amazement." Ibig sabihin, nagkagulo, ay namangha at itong mga tao at nagpatuloy yung kaguluhan na yan hanggang sa verse 11. Yung mga tao nagpuntahan kay Pedro at tinanong kung ano yung nangyayari, kung paano nangyayaring napagaling niya itong lame beggar mula sa na hindi nakakalakad mula nung pagkabata. At nakita natin, nung nagkagulo yung mga tao, inakala ng mga tao na yung pagpapagaling ni Pedro ay bunga ng sarili niyang kapangyarihan. Sinabi ni Pedro sa simula ng kanyang preaching na hindi daw ito galing sa kanyang sariling kapangyarihan. Ito'y binigay sa kanila ng mga disipulo o mga apostol, binigay sa kanila ni Jesus na Nazareno. At nakita natin sa last nating pag-aaral, binigay ni Pedro yung 5 pangalan ni Kristo para isampal sa mukha ng mga Hudyo kung gaano kadakila itong Jesus na ito at kung gaano katindi ang krimen na ginawa nila laban kay Jesus. Naalala natin, tinawag ni Pedro si Jesus na lingkod or servant at tinawag niya rin siya na siya si Jesus, yung pinangakong tagapagligtas ng kanyang mga tao. Tinawag siyang the Holy One, tinawag siyang the Righteous One, and yung 5th na name na binigay ni Peter is Christ is the author of life. Yun po talaga ang emphasis nung introduction ng sermon ni Peter or nung unang theme, unang body ng sermon ni Peter. Bigyan ng emphasis yung greatness ng name ni Christ. Kaya po sinabi sa verse 16, "And in His name, by faith in His name," so ni Kristo, "has made this man strong whom you see and know, and the faith that is through Jesus has given the man this perfect health in the presence of you all." Yan po yung binibigyang diin dito ni Pedro, na itong dakilang pangalan na ito ni Kristo, na servant, Jesus, Holy One, Righteous One, and the author of life, siya yung nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro at kay Juan na mag-perform ng himala na ito. Hindi ito galing sa kapangyarihan mismo ni Pedro. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus na Nazareno, nangyari ang himala na kanilang nakita. At makikita natin yung continuation of Peter's sermon, and we will see how Peter foreshadowed Jesus as the defender of those who committed crime out of ignorance. That Christ is the defender of those who committed crime out of ignorance. Ngayon, para maunawaan natin yung punto ng verses 17 to 19, kailangan nating mag-zoom out, mga kapatid. Kailangan natin mag-zoom out sa text, kailangan natin tignan yung bigger picture, especially from the Old Testament, kung ano yung inaalod ni Peter sa kanyang language in order for us na maunawaan yung binibigay na diin ni Pedro mula po sa verses 17 hanggang verses 19. At makikita rin natin sa mga talata na pag-aaralan natin how abundant God's mercy is, even towards sa mga tao na nakapag-commit ng most heinous crime of all time. Diyan po natin kukunin yung ating main focus ng sermon na ito. We should turn to Christ, the city of refuge, and find protection from the judgment your sins deserve.
you should turn to Christ, the true city of refuge, and find protection from the judgment your sin deserves. Sa Tagalog, lumapit ka kay Kristo, ang tunay na lungsod ng kanlungan, at masusumpungan mo sa Kanya ang kanlungan mula sa hatol na nararapat sa iyong mga kasalanan. Meron pong hatol na parating, at meron lang pong isang kanlungan mula sa hatol na ito. Ito po ay si Jesucristo at wala nang iba. Para maunawaan natin yung main message na yan, hatiin natin sa dalawa. May dalawa tayong bagay na titignan. Una, tignan natin the crime of manslaughter committed. Pangalawa, tignan natin the city of refuge provided. Una nating tignan the crime of manslaughter committed. Ngayon, tatanungin ko kayo, brethren, ano yung pinakamalanglang krimen na pwedeng gawin ng isang tao? Mass genocide? Kagaya ng ginawa ni Hitler, ginawa ni Mao Zedong, Pol Pot. Diba, sa list ng mga pinakahinos na criminal, sila yung mga nandun sa listahan na yun. Right? Joseph Stalin. So ano yung pinakahinos na crime na pwedeng magawa po natin? Siguro patayin ang pinakadakilang tao, right? Sino ba ang pinakadakilang tao? None other than Jesus Christ. Jesus Christ, the second Adam, the incarnate Son of God, God in flesh. To kill God in flesh, we can say, yan ang pinakahinos na krimen. Ang pinakamalalang krimen ay patayin ang God incarnate, right? Ito ang punto ni Pedro. Nagawa ninyo yung pinakahinos na crime of all time. Nagawa ninyo yung pinakamalalang krimen na pwedeng gawin ng tao, the worst crime imaginable. Mula nung kay Adan hanggang sa ngayon, nagawa ninyo yon. Yan ang pinupunto ni Pedro sa kanila. Pero, pansinin natin ito. Naalala natin do sa mga nakalipas na verse, di ba sinasabi ni Pedro na handa na sana si Pilato na pakawalan siya, hindi ba? Ilang beses nakita ni Pilato, sinubok siya, at walang makita si Pilato na kasalanan mula kay Jesus. Sinabi ni Pilato, sige, papahagupit ko na lang siya. Baka sakaling mawala yung galit ng mga Hudyo, baka sakaling pumayag sila na pakawalan na si Jesus. Ano ginawa ni Pilato? Hindi ba pinaghagupit si Jesus? Nung hinagupit ni Pilato si Jesus, nakontento na ba yung mga Hudyo? Hindi. Sumigaw sila, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Hindi sila kontento na hahagupitin lang si Jesus. Hindi sila titigil hanggat hindi siya napapapatay. Yan ang sinabi ni Peter sa verse 13. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of our fathers, glorified His servant Jesus, whom you delivered over and denied in presence of Pilate when he had decided to release him. So desidido na si Pilato to release Christ. Pero hindi, pinwersa nila. Pinressure nila si Pilato, nagsusumigaw sila na ipako si Jesus sa krus. Ayun din sinabi ni Peter hanggang sa verse 14, that they denied and they killed the holy and righteous one. Sinabi, but you denied the holy and righteous one, verse 14, and asked for a murderer to be granted to you. Pinagpalit nyo siya sa isang mamamatay tao kay Barabas. Verse 15, sinabi niya, and you killed the author of life. Pinatay ninyo yung pinagmula ng buhay, the life giver, the resurrection and the life. Jesus Christ, pinapatay ninyo. Whom God raised from the dead, to this we are witnesses. Ito yung punto ni Pedro. Yung pinakamalalang krimen na pwedeng magawa ng isang tao, nagawa ninyo. Nasa kamay ninyo ngayon yung krimen. They are 1,000% guilty. Yan ang punto ni Peter. Pero here's the thing, brethren. Basahin natin yung verse 17 ng text natin. Sabi, and now, brothers, I know that you acted in ignorance, as did also your rulers. So sinasabi ni Pedro, nagawa ninyo yung pinakamalalang krimen. But here's the catch. Ignorante kayo na ito yung pinakamalalang krimen. Ignorante kayo sa krimen na ginawa ninyo, hindi ninyo ito nauunawaan. Hindi ninyo naiintindihan yung gravity, hindi nyo naiintindihan kung gaano kaseryoso itong krimen na ginawa ninyo. You acted in ignorance. Yan ang sinabi ni Peter. Pansinin natin yung sinabi ni Christ. Naalala natin nung pinako si Christ, sa krus, pinako yung kanyang mga kamay at paa, tapos inangat yung krus. Anong sinabi ni Christ sa Luke 23:34? Ano yung prayer ni Christ? Kung naalala ninyo, lagi ito sinasabi sa seven last words.
Luke 23:34. Ano yung words ni Christ? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So kahit si Christ, sinabi ni Christ na ignorant itong mga Hudyo na to. Kung nalalaman lang nila yung krimen na ginagawa nila ngayon, hindi nila ito gagawin. Yan din ang sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 2 verse 8. 1 Corinthians chapter 2 verse 8, sabi ni Paul, none of the rulers of this age understood this. Yung kamatayan daw ni Christ, hindi nila naunawaan. For if they had, they would not have crucified the Lord of glory. Sabi ni Pedro, kung alam lang nila kung sino si Jesus, naintindihan nila yung kanyang kaluwalhatian, naintindihan nila yung bigat ng krimen na ito, hindi nila ito gagawin. Yan din ang sinabi ni Christ. Patawarin sila ng Diyos pagkat hindi nila nauunawaan ang kanilang ginagawa. So ito yung punto ni Peter, that even though they were guilty of putting Christ to death, they did not act with full knowledge of who he truly was or of the full gravity of their crime. Kahit ginawa nila tong most heinous crime, hindi po nila nauunawaan yung tunay na bigat, yung full scope of the crime. Yan ang sinasabi ni Peter. Ngayon, brethren, sa atin kasi, hindi tayo mga Hudyo eh. Mga Hintil tayo, mga Pilipino tayo eh. Yung words ni Peter sa verse 17, it doesn't ring a bell to us, right? Walang dating sa atin eh. Pag binasa natin yung verse 17, ang dating sa atin yan, okay, ignorante yung mga Jews kasi hindi nila naintindihan na si Hesus Kristo pala to, the great God incarnate. Right? Pero alam niyo po mga kapatid, yung verse 17, the moment na binanggit ni Peter yan, alam na alam nila yung punto ni Peter. Nag-zoom out yung isip nila, nabalik sila sa isang event o sa isang batas sa Old Testament patungkol sa pagpatay sa isang tao ignorantly. Nabalik ang isip nila dun sa kaganapan na iyon. So tignan natin yung familiarity ng mga Hudyo sa verse 17 sa concept na ito na makikita natin sa Old Testament. Ngayon, mga kapatid, step back tayo onte. Sa Old Testament, meron pong distinction yung murder and manslaughter. Kaya nga yung first point, di ba, the crime of manslaughter committed. Hindi sila nakakommit ng murder. Nakakommit sila manslaughter, okay? Sa Old Testament, pag nakapatay ka ng tao, you committed murder, ibig sabihin ng committed murder, premeditated murder, ito, pinag-isipan mo, pinagplanuhan mo, ginawa mo siya out of anger sa isang tao, may galit ka talaga, may puot ka, okay? Ang tawag doon, pag ginawa mo yun, inact out mo sa pagpatay, tawag doon, murder. Alam niyo po ba anong parusa sa Old Testament pag nakapatay ka? Death penalty. Mababasa natin yan, Genesis 9 pa lang, right? Sa Noahic Covenant, anong sinabi? Pag nag-shed ka ng blood, na-nullify mo yung right mo to live. Pag pumatay ka ng tao, nullified yung right mo na mabuhay, dapat ka rin patayin. Yan ang batas sa Old Testament, right? Para sa murder, paano pag nakapatay ka ignorantly? Paano pag nakapatay ka ng hindi out of premeditation? Tawag doon crime of passion. Yung nabigla ka lang, hindi mo inaasahan, hindi mo naiintindihan yung bigat nito, yung nagawa mo. So, in a sense, ignorant ka. Ang tawag po sa sin na yon, manslaughter. At hindi ka pwedeng basta-basta patayin, kagaya ng sa murder, right? Hindi to basta-basta capital punishment, hindi basta-basta death penalty. Yung sin of manslaughter, hindi siya same ng murder. Linawin natin, ang murder, premeditated, galit ka sa tao, inact out mo. Okay? Ang manslaughter, it is a kind of killing na nagawa ng isang tao ignorantly. Hindi nila naintindihan yung full scope, full gravity ng kanilang pagpatay. Ito ang thing sa Old Testament. Sa Old Testament, anong parusa sa sin of manslaughter? Sa sin of manslaughter, ganun din, pwede ka rin ipapatay. Okay? Yan yung mababasa natin sa Deuteronomy 19, tsaka sa Numbers 35. Hanggang sa Joshua chapter 20, makikita natin yan. Sa Old Testament, pag manslaughter ang sin mo, nakapatay ka ignorantly, pwede kang patayin ng isang tao lang. Ang tawag sa pwedeng pumatay sa'yo, avenger of blood. Okay? So, ibig sabihin, kunwari, napatay mo sabihin natin si Juan. Si Juan, sa family nila, may naka-assign na family member, specific na assignment niya na maging avenger of blood ng family niya. Siya lang yung may right na ipaghigante kung sino mang namatay sa family niya.
sa pamamagitan ng manslaughter. Okay? So hindi ka pwedeng patayin ng sino man. Isa lang ang pwedeng pumatay sa'yo, the Avenger of Blood. Legitimate title ito. So si Avenger of Blood, here's the restriction. Pwede niyang patayin ka kung nakakommit ka ng manslaughter para ipaghiganti yung kamag-anak na pinatay mo. Pero here's the thing. May provision ng Diyos na pwedeng takbuhan ng mga nakakommit ng manslaughter. Ang tawag po doon, the City of Refuge. The City of Refuge, lungsod ng kanlungan. Itong City of Refuge na to, merong 6 cities si Yahweh na inassign sa Israel. Itong 6 cities na ito, pwede mo itong takbuhan pag nakakommit ka ng manslaughter. At hanggang nandun ka sa city na ito, hindi ka pwedeng patayin ng Avenger of Blood. You are protected as long as nasa loob ka ng City of Refuge. Nakuha natin? Once na lumabas ka ng city at nakita ka ng Avenger of Blood outside of the City of Refuge, pwede ka niyang patayin at lawful gawin yun. Wala siyang kaso sa batas kasi labas ka ng City of Refuge eh. Nasa batas na pwede ka niyang tapusin. Ngayon, hanggang kailan ka safe sa City of Refuge? Hanggat buhay yung high priest. Once mamatay ang high priest, mavo-void ang protection mo from the City of Refuge. So that's the thing sa Old Testament. Now, kagaya na binanggit ko, pag binasa natin yung verse 17, hindi yan nagpa-flashback sa atin yung law na yan eh. Pero yung mga Jew, alam nila yung language ni Peter na ito, na killing out of ignorance, o ignorant killing, ignorant na pagpatay. So sinabi ni Peter, although ginawa ninyo yung most heinous crime, manslaughter yung ginawa ninyo, hindi murder, kasi out of ignorance. Yan ang punto ni Peter. Ngayon, tignan natin kung ano tong City of Refuge na ito. Pinaka na-state ito sa Joshua chapter 20. Now, kagaya na nabanggit ko, there are 6 cities sa Israel na designated as cities of refuge. Ito yung Kadesh sa Galilee, sa lugar ito ng Naphtali, Shechem sa Ephraim, Hebron sa Judah, Bezer sa land of Reuben, Ramoth in Gilead, Bezer sa Reuben, Ramoth in Gilead, then Golan in Bashan, lupa naman to ng Manasseh. So merong 6 cities para sa cities of refuge. At napaka-strategic ng position ng Diyos na ito kasi madali itong takbuhan ng mga nakapatay. Designated siya sa northeast, south, and west. Tapos may cities in between. So meron sa northeast, may southwestern. So parang strategic siya para mabilis siyang takbuhan ng sino mang nakakumit ng manslaughter. At ang purpose kung bakit naglagay ang Diyos ng mga cities of refuge, syempre, para protektahan yung nakakumit ng manslaughter. Pag nandun siya, magkakaroon ng time for deliberation, pag-aaralan kung manslaughter ba talaga yung ginawa niya, habang pinag-aaralan yon, meron siyang protection from the government. At time din ito, para ma-cool off yung galit ng mga kamag-anak. Naggalit sa'yo kasi pinatay mo yung kamag-anak nila. So para i-cool off yung kanilang anger, para maputol yung cycle ng revenge, ng vengeance. Ito yung mga purpose ng cities of refuge. Magkakaroon ng legal assessment hanggang nandun ka. At kagaya ng nabanggit ko, effective yung protection sa'yo ng city as long as the high priest lives. Now, kung guilty ka, then pwede kang ipapatay ng Avenger of Blood. Pag umalis ka sa cities of refuge na ito prematurely, then your protection is void. At the death of high priest, the individual could return to his own city without fear. Itong pag-set ng Diyos ng cities of refuge na pwedeng takbuhan ng mga nakakumit ng manslaughter, ito po ay isang system para balansehin yung justice and mercy sa bayan ng Israel. So ito po yung inaalud ng language ni Peter sa verse 17. Tingnan nyo to mga kapatid. Verse 18 ng chapter 3 pa rin ng Acts. Sabi, but what God foretold by the mouth of all the prophets that His Christ would suffer, He thus fulfilled. That His Christ would suffer, He thus fulfilled. Anong ibig sabihin ng verse 18? Pero bago natin sagutin yan, ito tanong ko mga kapatid. Sabi ni Peter, guilty yung mga Jew ng manslaughter, right? Di ba sa manslaughter may avenger of blood, designated ng family na maghihigante? So here's the question, sino yung avenger of blood?
Sino yung avenger of blood na maghihiganti sa kanila sa ginawa nilang krimen? Here's the twist. Yung avenger of blood sa pagpatay nila kay Christ is Christ himself. He is his own avenger of blood. Acts chapter 2:34. Sinabi na to ni Peter dun sa una niyang sermon. Sinabi niya, "The Lord said to my Lord, so God the Father said to Jesus Christ, sit at my right hand until I make your enemies your footstool." Hindi ba ito yung panakot ni Pedro dun sa una niyang sermon? Yung pinatay ninyo, nabuhay muli. Nakaluklok sa kanan ng Diyos at balang araw babalik para apakan ng leeg ninyo isa't isa. Yan ang hamon sa kanila at panakot sa kanila ni Pedro. At kung hindi sila magsisisi, babalikan sila ni Jesucristo na kanilang pinatay. Acts chapter 3:23. Parte ito ng sermon ni Peter. Acts 3:23. "And it shall be that every soul who does not listen to that prophet," so si Christ, pag hindi ka daw nakinig kay Christ, "shall be destroyed from the people." Wawasakin kung hindi ka makikinig kay Jesucristo. So Christ is his own avenger. How? By the confirmation of Christ's fulfilled prophecies, specifically his suffering. God has exalted him to be his own avenger of blood. Again, by the confirmation of Christ's fulfilled prophecies, especially his suffering, God has exalted him to be his own avenger of blood. Tandaan natin mga kapatid sa Acts 10:42, sinabi doon ni Pablo na si Christ is the judge of the living and the dead. Siya ang huhukom. Siya ang hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Sa 2 Thessalonians chapter 1, 7-2, 2 Thessalonians chapter 1, 7-2, sinabi doon na si Jesus ay babalik in flaming fire, inflicting vengeance. Maghihiganti si Jesus sa kanyang pagbabalik on those who do not know God and those who do not obey the gospel. Hanggang sa dulo ng Biblia, sa Revelations chapter 19, verses 11-16, pinakita doon si Christ as the warrior king. Hindi na siya babalik rito bilang isang meek lamb. Babalik si Jesus bilang warrior king sa kanyang pangalawang pagpunta rito sa mundo. He will come as a warrior king to judge and wage righteous war against the wicked. Christ will avenge his own blood sa mga pumatay sa kanya. Yan ang punto ni Pedro. So, in total, sinasabi ni Pedro sa mga Jew, you killed Christ, you commit the most heinous crime, pero ignorant kayo sa crime na ito, kaya manslaughter ito, hindi to murder. Therefore, the avenger of blood will come after you unless you flee to the city of refuge. Yan ang sinasabi ni Pedro sa kanila. Pero nasan yung city of refuge? Nasan yung city of refuge na pwedeng takbuhan ng mga Hudyo? Sa Hebron? Sinabi ni Peter na kung nasaan yung city of refuge sa verse 19. At dyan tayo dadalhin ng ikalawa nating punto. The city of refuge provided. Verse 19. Yung first half lang ng verse 19 yung pag-aaralan natin. Next Lord's Day, pag-aaralan natin yung the rest. Sinabi niya sa verse 19, repent therefore and turn back that your sins may be blotted out. Malinaw? Pinakita ni Pedro, you committed manslaughter, the avenger of blood will come after you, you must flee to the city of refuge for your salvation. And who is the city of refuge? Repent and turn back. To who? To Christ himself. They killed Christ. Christ is the avenger of blood and Christ is the city of refuge. Ayan ang sinasabi ni Pedro sa kanila. In a very real sense, Christ will come to avenge his blood, but there is a city of refuge you can run to, and it is none other than Christ. So turn around. Change your course. Once you're headed for destruction, now run to the city of refuge. Ito ang panawagan sa kanila ni Pedro. Kaya sinabi ni Pedro, repent and turn back, or repent then turn back. Ano nga ba ibig sabihin ng repentance? Lagi tayo na strong yung ating position. What is faith? Ang faith ganito, faith ganyan. Ang nangyayari, lumalambot yung doctrine natin ng repentance, right? Nagiging malamya yung repentance pag pinapangaral na mula sa pulpito. Pero anong ibig sabihin ng pagsisisi? Anong ibig sabihin ng panawagan ni Pedro na tumalikod sa pagkakasala?
Ibig sabihin niyan is to be convinced that staying outside the city of refuge will get you killed by the avenger of blood. Ayun ang ibig sabihin ng repentance. Pagiging kumbinsido na kung hindi ka tatakbo kay Jesucristo para humanap ng proteksyon mula sa avenger of blood, mamamatay ka. Kailangan mong tumakbo sa Kanya. At wala kang ibang pwedeng takbuhan, hindi ka pwedeng tumakbo sa mabubuti mong gawa. Hindi mo pwedeng takbuhan yung naipon mong langit points. Meron lamang isang takbuhan, tanggulan ng mga nangangailangan ng proteksyon. Itong tao na ito ay si Jesucristo. To repent is to be convinced that God is holy. Galit siya sa kasalanan, hindi siya nagtotolerate ng kasalanan. God requires perfection from His people. Perfection ang hinahanap ni God the Father. At hindi yan maa-attain ng mga makakasalanang tao. Hindi mo yan kayang i-attain, hindi ko yan kayang i-attain. Kahit yung best ng humanity, hindi kayang i-attain. The best of us, Adam, the first surge of sin. Anong nangyari sa kanya? Nalaglag sa kasalanan. It is to be convinced that God is holy and He cannot tolerate sin. To repent is to be convinced that we are sinners. Na wala tayong magagawa sa lakas ng ating braso para kitain ang kabutihan, para maging matuwid sa harap ng Diyos. To repent is to be convinced that our sin crucified Christ. Hindi pwedeng sabihin natin na, Jesus, hindi kami ang pumatay sa iyo, yung mga Hudyo lang yun. No. You and I, tayong mga nagkasala, umambag tayo sa kamatayan ni Jesus. Tandaan natin, sinabi sa Isaiah 53, yung iniquity of us all was laid on His back. Your iniquity, my iniquity, nasa balikat ni Jesucristo, umambag tayo sa kamatayan ni Jesus. We too are guilty of manslaughter. We too are guilty of manslaughter. It is to be convinced that we are sinners, that we are killers of Christ, that we killed the God incarnate. To repent is to be convinced na dahil sa pagpatay natin kay Jesucristo, wrath is coming. The avenger of blood will require our own blood. We have nullified our right to live dahil pinatay natin si Jesucristo. And Christ will come for our blood. And unless we repent, wala tayong hope. Pansinin niyo yung salitang ito. Sabi ni Peter, repent and turn back. Sa ibang translation nakalagay, repent then turn back, right? Pero sinabi dyan sa ESV, repent then turn back. Ibig sabihin yan, binibigyan tayo ng notice ni Peter sa urgency ng pananawagan na ito. Hindi pwedeng magbago lang ang isip mo ngayon. Kailangan mong tumalikod. Hindi ito gradual negotiation, hindi ito slow progress. No, you must repent, then turn back. May urgency ng panawagan. Then notice yung word na ginamit niya, turn back. Anong ibig sabihin na tumalikod? Hindi lang ito, nagbago yung isip mo, hindi lang ito yung kasalanan kung saan ka patungo sa kapahamakan, tapos nagbago ng isip mo, nakita mo na yung kabutihan ni Kristo kung gaano siya kabanal at siya yung pag-asa, tapos nanatili ka lang sa iyong lugar. Hindi yon. To turn back is talikuran mo itong kasalanan, patungo kay Jesucristo para i-pursue si Jesucristo. Yun ang ibig sabihin ng to turn back. Running to Christ for salvation, not just being convinced that the avenger of blood will require your blood. It is pursuing Him for refuge. Sa pagtakas kung nasaan ka man ngayon patungo sa syudad ng kanlungan, to the city of refuge. At tandaan natin yung panawagan na ito ni Pedro. Malibang mag-respond sila sa panawagan ni Pedro to repent and turn back, they will not experience the blotting out of their sins. Hindi po darating ang times of refreshing sa kanila. Christ will not be for them and they won't experience the blessings of God. Yan yung makikita natin sa susunod nating pag-aaral. And unless they repent and turn back, hindi po nila may experience itong mga blessings na ito. Now, bilang conclusion mga kapatid, bilang paglalapat sa atin, nabanggit ko kanina na inaalod ni Peter na guilty sila of sin ng manslaughter, the avenger of blood will come for them, they should flee to the city of refuge, right? Bahagi ko sa inyo yung pangyayari sa 2 Samuel chapter 2 to 3. Meron pong kaganapan sa 2 Samuel chapter 2 to 3 na makikita natin yung
yung story ni Abner at ni Joab. Ito pong si Abner, siya po yung military commander ni David, ni Haring David. Si David yung hari nung panahon na to. Inassign niya si Abner bilang kanyang military commander. Pero ito pong si Abner, constantly pinupursu po siya ni Asahel para patayin. Gusto siyang patayin ni Asahel. At ayaw sana ni Abner na ayaw niya makipaglaban dito kay Asahel. Tinatakbuhan niya si Asahel pero pinupursu, kinukulit, pinipilit siya ni Asahel na mapatay siya ni Asahel. Sinabi pa ni Abner kay Asahel, sinabi niya dun sa verse 21 to 22 ng 2 Samuel, sinabi niya, "Turn aside. Why should I strike you to the ground? How then I could face your brother Joab?" Sabi ni Abner na wag mo akong patayin dahil pag ginantihan kita, paano na lang? Mag-aaway kami ng kapatid mong si Joab. Si Joab kasi yung kapatid ni Asahel. So ang isip ni Abner, ayaw niya na umuwi sila sa patayan ni Asahel dahil may relationship siya sa kapatid ni Asahel na si Joab. Pero nagpumilit ito si Asahel na mapatay si Joab kahit na ilang beses siyang winarningan ni Abner. At sa isang pagkakataon, finally, Abner struck Asahel with the butt end of his spear. At yung blow na iyon ay napaka-fatal kay Asahel. At napatay niya po si Asahel. Naging guilty si Abner ng manslaughter. Napatay niya unintentionally itong si Asahel. So, anong dapat gawin ni Abner? Dahil guilty siya ng manslaughter. Di ba dapat tumakbo siya sa city of refuge? He did. Tumakbo po siya sa Hebron. Isa itong designated city of refuge. Tumakbo si Abner sa Hebron para makahanap ng protection. Pero itong si Joab, na kapatid ni Asahel, siya po kasi yung designated avenger of blood ng family nila. Therefore, may right si Joab na patayin si Abner the moment na lumabas si Abner sa city of refuge. And nakita natin dun sa 2 Samuel 2-3, dahil nga may relationship itong si Joab at si Abner, tinawag ni Joab si Abner dun sa gate ng Hebron. Kunwari may ibubulong daw siya. So tinawag ni Joab si Abner. Sabi niya, "Halika dito, meron akong sasabihin sa yung importante." So itong si Abner, dahil comfortable naman siya dito kay Joab, lumabas siya outside Hebron, outside the city of refuge. At lumapit siya kay Joab doon sa gate ng Hebron. Inakbayan ni Joab si Abner, kunwari may ibubulong, sabay sinaksak niya sa tagiliran. Sa 5th rib, tinamaan itong si Abner, instantly killing him. Now, from the standpoint of law, justified ba yung action ni Joab? Yes. Right? Siya yung avenger of the blood ng family nila. At nasa labas ng city of refuge si Abner. Kaya siya napatay. So justified yung ginawa ni Joab. Had Abner remained within the gates of the city of refuge at Hebron, he likely would have not been killed. Kung hindi sana lumabas itong si Abner sa city of refuge, hindi sana siya napatay nito ni Joab. Dahil alam ni Joab na hanggang nasa loob ng city of refuge si Abner, meron siyang proteksyon mula sa high priest. Hindi siya pwedeng patayin ng avenger of blood. Ano yung response ni David nung nalaman niya yung kamatayan ni Abner, yung kanyang military commander? Sinabi ni David sa 2 Samuel chapter 3 verse 33. Nung nalaman ni David na patay na si Abner, sinabi ni David, "Should Abner die as a fool dies?" Sabi niya, napakamangmang ng kamatayan ni Abner. Should Abner die as a fool dies? Kung nanatili lang sana si Abner within the city gates, hindi niya dadanasin ang kamatayan. So my friend, if you won't flee to Christ, the city of refuge, wala kang pinagkaiba sa kamangmangan ni Abner. You're as foolish as him. You're guilty of manslaughter. Because of your sins, you killed Christ, and Christ will take revenge on you. But in His grace, He is inviting you to come to Him for refuge. Christ is inviting you to come to Him for refuge. How? By repentance. By repenting and turning back. Ibig sabihin, tinatawag ka ni Hesukristo na manganlong sa Kanya. Hindi mo kailangan sapitin ang kamatayan na dinanas ni Abner.
Meron kang proteksyon mula sa kamatayan kung manganganlong ka kay Hesukristo. Hindi mo kailangan magpatuloy sa daan ng kamangmangan. Hindi mo kailangan magpatuloy sa daan ng kasalanan, sa daan ng pagsisinungaling, sa daan ng pagnanakaw, sa daan ng imoralidad, sa daan ng homoseksualidad, sa daan ng patuloy na paggawa ng mga bagay na kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Hindi mo kailangan magpatuloy sa daan na yan. Merong daan na akala mo'y tama pero ang parating sa iyo'y kapahamakan. At kung hindi ka tatakbo kay Hesukristo, ang kanlungan ng pag-asa, the city of refuge, mamamatay ka kasing mangmang ni Abner. Tanggapin mo ang panawagan ni Hesukristo ngayong hapon na manganlong sa Kanya. Manampalataya ka sa Kanya, sumilong ka sa Kanya dahil labas sa syudad na si Hesukristo, kamatayan ang naghihintay sa iyo, kaibigan. Ngunit sa atin, mga kapatid, sa atin na nakipag-isa kay Hesukristo, sa atin na nanganlong sa Kanya, tayong mga tinawag niya sa biyayang ito, tinawag niya sa kaligtasan nito, what a great joy to be people of this city. What a great joy to be people of this city. As long as we are in the city of refuge, as long as we are in Christ, we are safe. We are safe in the arms of Jesus. We are safe from corroding care. We are safe from the world's temptation, and sin cannot harm us there. We are free from the blight of sorrow, free from the doubts and fears. Only a few more trials, only a few more tears. We are safe in the arms of Jesus. We are safe on His gentle breast. There by His love overshaded, sweetly our souls shall rest. Ito ang pagpapalang meron tayo, mga kapatid. We are inside the city of Jesus Christ. And if the city of refuge is for us, then who can be against us? Kanina nabanggit ko, hanggang saan yung protection ng mga nakakommit ng manslaughter? Hanggang kailan effective? As long as the high priest lives. Well, yung high priest natin, he forever lives. He never dies. Therefore, as long as Christ lives, we have this protection. We have this eternal life. Because our Christ, our great high priest, lives forever. Saglit tayo manalangin. Amin Diyos, anong pagpapala na tinawag po ninyo kami? Anong pagpapala, O Diyos? Paanong paraan na kami na pumatay sa inyong anak na si Hesukristo, kaming mga makasalanan, ay binigyan ninyo ng imbitasyon na manganlong sa Kanya para sa proteksyon at kaligtasan. Sino kami, O Diyos? Sino kami para makatanggap ng ganitong pag-ibig at awa? Patawarin mo po kami, O Diyos, kung ito'y winawalang bahala namin madalas. O Diyos, dapat ay nasa labas kami ng syudad na ito. Dapat kami makatanggap ng kamatayan. Pero dahil sa merito ni Hesukristo, sa Kanyang kamatayan sa krus, sa Kanyang pag-ibig at awa sa amin, narito kami sa loob ng syudad, nanganganlong para sa proteksyon ng aming buhay. At ang aming proteksyon, ang aming katuwiran, ay palaging nariyan hanggat buhay ang aming punong pari na si Hesukristo. Salamat, Panginoon, sa pagpapalang ito. Nawa tumimo ito sa aming mga puso. At ang mga kaibigan namin, O Diyos, outside the city of refuge, may they run to Christ. May they run into this city and find the refuge in Christ. Nawa, Panginoon, ito maging tugon nila. Bigyan niyo po sila ng grasya at kakayanan na gawin ito. Alang-alang kay Jesus na inyong anak. Amen.